Okay. So, dun sa previous discussion natin, ang diniscuss natin is authorization ng shares at saka issuance ng shares. Tapos, kung napansin nyo, dun sa assignment nyo, lahat ng shares is issued at par. Diba? Kaya ang ginawa nyo lang is yung issued shares times par, yun ang laging yung entry nyo, diba? Yung debit kayo ng cash, credit ng ordinary share capital, laging ganon. At par. Tapos tinanong ko kayo din dun sa assignment nyo, discussion natin, kung lagi bang at par ini-issue ang shares. Ang sagot doon, hindi. Ang shares, pwede nyo siyang i-issue at par, above par, ba't mga ganun? And below par. So kapag at par, ibig sabihin, kung magkano yung par niya, ganun nyo din siya nabenta. Kapag naman above par, ibig sabihin, nabenta niya siya ng mas mataas doon sa par value niya. Kapag naman below par, is nabenta niya siya ng mas mababa doon sa par value niya. Halimbawa, meron tayong shares, 100,000 shares. Ang par value niya is, halimbawa, 50 pesos. Ito yung authorized shares. Halimbawa lang, 100,000 shares, par value at 50. So, halimbawa, nagbenta ka ng shares, 20,000. Ngayon, kapag at par mo siya nabenta, ibig sabihin, 50 pesos mo siya nabenta. Kung ano yung par value niya, ganun din yung selling price niya. Ngayon, kapag above par naman, syempre, nabenta mo siya at 55. Sabihin, mas mataas dito sa 50. Pwedeng 51, 52, 53, 54, mas mataas. Kapag naman below par, ibig sabihin, nabenta mo siya, halimbawa, 45. Mas mababa doon sa par value niya na 50. Pwedeng 49, 48, 47, 49.5, pwede yun. Pwede nyo siyang i-issue ng ganun. Okay? Kaso, paano yung entry nun? Ito, di ba ang entry nyo, kapag at par, debit ka ng cash, credit ng ordinary share capital. Halimbawa, entryhan natin tong ito. Anong entry niyan? 20,000 times 50 equals 100,000. 1 million yun. 20,000 times 50 is 1 million. Labas ko na yung calculate para mas kita. 20,000 times 50. So, 1 million. Debit kayo ng cash, 1 million. And credit ng ordinary share capital, 1 million. Ngayon, kapag above par, paano naman siya? Magkano ba na-receive mong pera? 20,000 times 55. 20,000 times 55. Ito yung na-receive mong pera. So, meron tayong 1,100,000 na perang natanggap. So, debit tayo ng cash, 1,100,000. Then, credit tayo ng ordinary share capital, 1 million. And share premium para dun sa excess, 100,000. So, tatandaan nyo na yung account na ordinary share capital, ang basis niya laging at par value. Laging at par value. Ngayon, pag naman sumobra yung issue, yung benta mo doon sa par, kapag halimbawa above par, yung sobra, ilalagay mo naman, ipapasok mo naman sa share premium. So, ang advice ko, una yung entryhan, yung cash. Kung magkano yung perang na-receive niya, 1,100. Next, sunod yung entryhan, yung credit side na ordinary share capital, kasi lagi namang at par value yung basis niya. So, ano ba yung par value? 50. Ilang shares ba yung binenta mo? 20,000. So, 20,000 times 50, 1 million pa rin yun. Tapos yung difference, dahil yung cash mo, 1,100, ordinary share capital mo, 1 million, yung excess nun, yung tira, di ba kulang ka pa sa credit side ng 100,000, ipapasok mo lang sa share premium. Ganun yung pag-entry. So, okay na to, na-entryhan na natin. Ngayon, below par naman tayo, 45. So, magkano natanggap nating pera? 20,000 times 45. 900,000 lang. So, debit tayo ng cash.
na 900,000 kasi ito lang yung perang natanggap natin, and credit tayo ng ordinary share capital, di ba? Sabi ko, pag ordinary share capital or share capital yung account, laging at par yung value nun. So, 20,000 pa rin ang nabenta natin times yung par value niya, 50, so 1 million yon. Di ba? Ang ordinary share capital mo ngayon, tingnan mo, balanse na ba yung debit mo tsaka credit side mo? Hindi. Kulang pa tayo sa debit side ng magkano? 100,000. So, dagdagan tayo. Ngayon, itong 100,000 na to, saan mo papasok? Papasok mo siya sa discount on share capital. Yun yung account na gagamitin nyo. Na-gets? Okay, ulitin ko review. Kapag par at par mo nabenta yung shares, ang entry mo lang doon is debit ka ng cash and credit ka ng ordinary share capital. Kapag above par, yung excess ilalagay mo sa share premium. Ngayon, itong share premium, lalagay nyo na lang ng dash, dash ordinary share or dash preference shares, kung depende kung anong shares yung nabenta mo or yung binenta mo. So, dito sa problem na to, dito, lagyan mo lang ng dash na ordinary share kasi ordinary share yung binenta natin. Tapos, kapag below par, yung difference is ilalagay mo naman sa discount on share capital. Okay, sana na-gets.